Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener kabilang sina Tess from Hong Kong, Elazar Mejia from Leyte, Almatras Petumaudos from Sarangani, Raishin, Mary C, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Bago tayo magsimula, humiga ng komportable. Ipikit ang iyong mga mata kung nais mo at hayaang samahan ka ng isang payapang kwento ngayong gabi. Mabubuhay ka ba niyan? Iyan ang tanong na paulit-ulit na narinig ni Carlo tuwing nakikita siyang nakatitig sa kanyang mga alagang isda. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng hilig na iyon na madalas pagtawanan ng iba ang magiging susi pala. Simulan na natin ang kwento ni Carlo sa isang maliit na baryo kung saan magkakakilala halos ang lahat. May isang binatang nagngangalang Carlo. Tahimik lamang siya. Hindi pala kwento. Hindi rin mahilig makipag-inuman sa kanto. Ngunit may isa siyang kakaibang kinahihiligan. Mga isda. Habang ang ibang kabataan ay abala sa basketball, online games, o pagmomotor, si Carlo naman ay masayang nakaupo sa harap ng isang lumang aquarium, pinagmamasdan ang marahang paglangoy ng kanyang mga alaga. Para sa iba, nakakaboring iyon. Pero para kay Carlo, parang gamot iyon sa pagod, sa stress, at sa mga problemang dala ng buhay. Kapag may mabigat siyang iniisip, uupo lamang siya sa harap ng aquarium at tila nawawala ang lahat ng alalahanin. Minsan pa nga, kinakausap niya ang mga isda. Kamusta kayo dyan? Tanong niya habang nakatitig sa isang pulang betta fish. Ikaw talaga ang paborito ko. Sabay turo rito. Mula sa likod, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Anak, kung nakakasagot lang ang mga isda mo, baka ikaw na ang pinakamadaldal sa baryo. Napatawa si Carlo. Mama naman, ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang hilig. Madalas, kapag dumadaan ang mga kapitbahay, may naririnig siyang komento. O Carlo, negosyo ba yung mga isda mo? At bago pa siya makasagot, may kasunod agad. Mabubuhay ka ba niyan? Nagtatawanan pa ang ilan. May isa pang minsang nagsabi, kung ako sa'yo, mag-aalaga na lang ako ng manok, kahit papaano may sabong. Napapangiti na lamang si Carlo. Ngunit sa loob-loob niya, masakit din minsan. Hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil pakiramdam niya. Walang nakakaunawa kung bakit niya mahal ang ginagawa niya. Isang hapon, habang nagpapalit siya ng tubig sa aquarium, lumapit ang kanyang ama. Tahimik itong tumingin sa mga isda. Pagkatapos, ay napabuntong hininga. Anak, o tay, hindi naman masama yang hilig mo. Ngunit may kasunod agad. Kaso kailangan mo ring isipin ang kinabukasan mo. Tumango si Carlo. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Hindi mayaman ang kanilang pamilya. Sapat lamang ang kinikita ng kanyang ama sa paminsan-minsang pagkakarpintero. May mga araw na may trabaho. May mga araw na wala. At habang tumatanda siya, mas lalo niyang nararamdaman ang responsibilidad. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang kama, naririnig niya ang mahinang ugong ng air pump ng aquarium. Brrr, brrr. Parang musika iyon sa kanyang pandinig. Tumayo siya, lumapit sa aquarium, at pinanood muli ang kanyang mga alaga. Tahimik, payapa, simple, bigla siyang napangiti. Ang sarap siguro kung may paraan para kumita dahil dito. Bulong niya.
Ngunit agad din niyang iniling ang ulo, parang imposibleng mangyari. Sino ba naman ang bibili ng mga isda mula sa isang simpleng binata sa baryo? Kinabukasan, habang nasa tindahan, narinig na naman niya ang pamilyar na tanong, "O Carlo, mabubuhay ka ba niyan?" Napangiti siya, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya sumagot. Tahimik lamang siyang naglakad pa uwi, habang daladala ang pagkain para sa kanyang mga alaga. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Umupo sa harap ng aquarium at matagal na pinagmamasdan ang mga isda. Hindi niya alam na ang simpleng hilig na iyon na madalas pagtawanan ng iba ang magiging susi pala sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa harap ng aquarium, tahimik na lumalangoy ang mga isda at si Carlo, hindi niya alam na ang maliliit na nilalang na iyon ang magiging daan pala patungo sa malaking pagbabago ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang panahon na kailangan ng gumawa ng mas seryosong desisyon si Carlo. Patuloy na tumataas ang mga gastusin. Patuloy ring lumiliit ang kinikita ng kanyang ama. Kaya isang umaga, nagpasya siyang maghanap ng trabaho. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Makalipas ang ilang linggo, natanggap siya sa isang maliit na opisina sa bayan. Hindi kalakihan ang sahod, ngunit sapat upang makatulong sa pamilya. Noong una, masaya siya. May trabaho na siya. May regular na kita. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang lungkot siyang nararamdaman. Araw-araw, gigising siya ng maaga, bibiyahe, uupo sa harap ng computer, magta-type, magpiprint, mag-i-encode, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. At habang ginagawa niya iyon, mas lalo niyang namimiss yung kanyang mga alagang isda. Minsan, habang nasa opisina, nakatingin siya sa monitor. Ngunit hindi sa report, kundi sa wallpaper niyang larawan ng isang makulay na betta fish. Napadaan ang kanyang boss at biglang napahinto. "Carlo," napalingon siya. "Sir, bakit may isda sa screen mo?" Napakamot siya sa ulo. Motivation po." Natawa ang ilang katrabaho. Mula noon, tinawag na siyang Mr. Fish sa opisina. At lalong lumala ang biro nang minsang mahuli siyang nanonood ng video tungkol sa aquarium habang lunch break. "Uy, Carlo," sigaw ng isang katrabaho. "Naghahanap ka ba ng asawa para sa mga isda mo?" Naghalakhakan ng lahat. Pati si Carlo ay natawa na rin. Ngunit sa likod ng mga biro, may isang bagay siyang napapansin. Kapag tungkol sa isda, mas masaya siya, mas interesado, mas buhay kaysa sa ginagawa niya sa opisina. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Pagpasok sa kwarto, diretso agad siya sa aquarium. At parang magic, nawala ang pagod niya. Tahimik siyang naupo habang pinagmamasdan ang mga alaga. "Miss ko na kayo," bulong niya. Parang baliw pakinggan. Ngunit totoo. Minsan, mas kalmado pa siyang kasama ang mga isda kaysa sa maraming tao. Habang lumilipas ang mga buwan, mas dumadami ang responsibilidad sa opisina, mas humahaba ang oras ng trabaho, at mas kumukonti ang oras niya para sa kanyang hilig. Unti-unti, nababawasan ang panahon niya sa aquarium. Unti-unti, naiipon ang pagod, at unti-unti rin, may bahagi ng sarili niya na tila nawawala. Isang gabi,
Matapos ang mahabang araw, umupo siya sa harap ng computer sa opisina. Wala ng tao, tahimik ang paligid, at sa refleksyon ng monitor, nakita niya ang sarili. Pagod, tahimik, at tila may kulang. Sa sandaling iyon, napaisip siya, ito na ba talaga ang gusto niyang gawin habang buhay? Wala siyang sagot. Hindi pa. Ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Parang may mas malaking bagay na naghihintay sa kanya. Bagay na hindi pa niya nakikita. Habang nakaupo sa harap ng computer, may kakaibang lungkot siyang naramdaman. Parang may bahagi ng sarili niya na unti-unti nang nawawala. Lumipas ang ilang buwan, paulit-ulit pa rin ang takbo ng buhay ni Carlo. Bahay, opisina, bahay, opisina. At kahit hindi niya mahal ang kanyang trabaho, pinipilit niya pa ring ngumiti dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang pamilya. Ngunit isang umaga, may kakaibang katahimikan sa opisina. Wala ang karaniwang tawanan. Wala ang maiingay na kwentuhan sa pantry. Kahit ang kanilang supervisor, mukhang seryoso. Nagkatingin na ng mga empleyado. Parang may hindi magandang mangyayari. At tama nga sila. Makalipas ang ilang oras, pinatawag silang lahat sa conference room. Tahimik ang paligid, tanging ugong lamang ng aircon ang maririnig. Pagkatapos, tumayo ang manager at nagsalita. Pasensya na sa lahat. Huminto ito sandali, ngunit nalulugi na ang kumpanya. Parang bumigat ang hangin sa silid. May ilan agad na napayuko, may napabuntong hininga, at may napapikit. Ilang minuto pa, isa-isang binanggit ang mga pangalan ng mga empleyadong maapektuhan. Habang papalapit ang listahan, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Carlo. Hanggang marinig niya, Carlo Mendoza. Parang biglang tumigil ang oras. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakagalaw. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinipilit tanggapin ang nangyayari. Pagkatapos ng meeting, dahan-dahan siyang nag-empake ng kanyang mga gamit. Isang ballpen, lumang notebook, at ang maliit na larawan ng kanyang paboritong betta fish. Habang palabas siya ng opisina, lumapit ang isa niyang katrabaho. Carlo, ngumiti ito ng pilit. Kaya mo yan. Tumango siya, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano. Pag-uwi niya, tahimik lamang siyang nakaupo sa jeep. Pinagmamasdan ang mga dumaraang bahay, mga tindahan, mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Samantalang siya, hindi alam kung saan magsisimula muli. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, maaga ka yata ngayon. Napakamot siya sa ulo at pilit nang ngumiti. Ma, natanggal po ako sa trabaho. Biglang natahimik ang kanyang ina. Ngunit sa halip na magalit, hinawakan lamang nito ang kanyang balikat. Makakahanap ka rin ulit. Tumango si Carlo. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali. Lumipas ang mga linggo. Nagpasa siya ng resume kung saan-saan. Nag-apply sa iba't ibang kumpanya. Ngunit paulit-ulit na lamang ang sagot. Tatawagan ka na lang namin. At kadalasan, hindi na talaga tumatawag. Habang tumatagal, paliit ng paliit ang kanilang ipon. Dumadami ang kanyang pag-aalala. At minsan, kahit ang kanyang mga alagang isda, hindi na sapat upang mawala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, may dumaan na kapitbahay.
ang kilalang tsismoso sa lugar. "O Carlo," ngumiti ito. "Narinig ko natanggal ka raw sa trabaho. Napakamot si Carlo." "Opo." Biglang tumawa ang lalaki. "Sabi ko sa'yo, mag-artista ka na lang sana." Napailing si Carlo. Ngunit hindi pa doon natapos. May isa pang nakisali. "Kung wala ka ng trabaho," sabi nito habang nakatingin sa aquarium, "baka pwede mong kausapin mga isda mo. Baka pautangin ka." Nagtawanan sila. Habang si Carlo, napilitan na lang ding ngumiti. Ngunit nang makaalis ang mga ito, unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Masakit pa rin pala kapag paulit-ulit kang minamaliit. Kinagabihan, tahimik siyang nakahiga sa kanyang kama. Naririnig ang mahinang ugong ng air pump. At sa kisame, parang tumatakbo ang napakaraming tanong. Paano na bukas? Paano na ang pamilya niya? Paano kung wala nang tumanggap sa kanya? Paano kung habang buhay siyang mabigo, hindi siya makatulog, paulit-ulit siyang bumabalikwas, hanggang sa mapatingin siya sa aquarium, tahimik lamang ang mga isda. Walang reklamo, patuloy lamang sa paglangoy, at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may natutunan siya mula sa mga ito. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kahirap, patuloy lamang silang sumusulong. Sa gabing iyon, nakatingin siya sa kisame, at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan siya magsisimulang muli. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin ang paghahanap ni Carlo ng trabaho. Ngunit wala pa ring magandang balita. Araw-araw, nagpapadala siya ng aplikasyon. Araw-araw, umaasa. At araw-araw din, nadidismaya. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, hawak ang kanyang cellphone. Wala lang siyang ginagawa. Nagso-scroll lamang sa social media. Video, video, video. Hanggang sa may isang content na dumaan sa kanyang screen. Isang lalaki, nasa harap ng daan-daang aquarium. May hawak na makulay na betta fish at nakasulat, "From hobby to million-peso fish business." Napakunot ang noo ni Carlo. Talaga lang ha? Bulong niya. Akala niya nung una, isa na naman itong pekeng content. Yung tipong, yumaman ako sa loob ng 3 araw, kaya lalagpasan na sana niya. Ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ay curiosity, o marahil pag-asa. Pinanood niya ang video, at matapos iyon, pinanood niya ulit, at ulit, at ulit. Hanggang sa mapansin niyang mahigit 1 oras na pala siyang nakatutok. Doon niya nalaman na maraming tao pala ang kumikita sa pag-aalaga ng betta fish. May breeding, may online selling, may shipping, may collectors, may competitions pa. Parang biglang bumukas ang isang mundo na dati ay hindi niya alam na umiiral. Kinabukasan, naghanap siya ng mas maraming impormasyon. Nanood ng tutorials, nagbasa ng articles, sumali sa iba't ibang fish groups, at halos buong araw siyang nag-aaral. Parang estudyanteng naghahabol ng thesis. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lalo siyang naengganyo at mas lalo rin siyang nagiging excited. Makalipas ang ilang gabi, napansin ito ng kanyang ina. "Anak," napalingon si Carlo, "bakit lagi kang nakatutok sa cellphone?" Napangiti siya. "Nagre-research lang po." Napakunot ang noo ng kanyang ina. "Totoo ba?" "Opo." Ngunit makalipas ang ilang araw, lalong dumalas ang kanyang paggamit ng cellphone.
Hanggang sa isang gabi, lumapit muli ang kanyang ina. May ngiti sa muka. Umamin ka na. Napakamot siya sa ulo. Sa ano po? May bahid ng panunukso ang tinig nito. May girlfriend ka na, no? Halos mabilawkan si Carlo. Ano po? Tuwing gabi ka na lang nakangiti habang may kachat. Napatawa siya at ipinakita ang screen. Puro fish breeders. Puro larawan ng betta fish at goldfish. Puro aquarium. Napahawak sa noo ang kanyang ina. Ako lang pala ang nag-assume. Pareho silang natawa. At sa matagal na panahon, parang bumalik ang sigla ni Carlo. Habang mas pinag-aaralan niya ang fish breeding, mas lalo niyang napagtatanto ang isang bagay. Matagal na niyang mahal ang mga isda. Matagal na niya itong ginagawa. At alam na alam niya ang pag-aalaga sa mga ito. Bigla siyang napaisip. Kung may mga taong kumikita rito, bakit hindi niya subukan? Bakit siya naghahanap ng oportunidad sa malayo? Kung ang bagay na mahal niya ay nasa harapan na pala niya buong buhay niya. Sa harap ng cellphone, may bagong pag-asa siyang nakita. At sa unang pagkakataon matapos mawala ang trabaho, napangiti siyang muli. Dahil baka, sa wakas, natagpuan na niya ang direksyong matagal na niyang hinahanap. Matapos ang ilang linggong panunood ng tutorials, pagbabasa ng mga artikulo, at pakikipag-usap sa mga veteranong fish breeders, nagpa siya si Carlo. Susubukan na niya. Hindi na puro panunood. Hindi na puro plano. Panahon na para kumilos. Ngunit may isang problema. Kaunti lamang ang kanyang ipon. Kaya maingat niyang pinag-isipan ang bawat gastusin. Bumili siya ng isang pares ng magagandang betta fish. Isang lalaki at isang babae. Para sa iba. 2 isda lamang iyon. Ngunit para kay Carlo, parang puhunan iyon para sa isang pangarap. Pagdating sa bahay, parang batang nakatanggap ng bagong laruan si Carlo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga ito at halos bawat 5 minuto, sinisilip niya ang aquarium. Relax ka lang dyan, sabi niya sa lalaking beta. Malaki ang trabaho mo. Napailing ang kanyang ina. Anak. Opo. Parang mas madalas mo pang kausapin yung isda kaysa tao. Napatawa si Carlo at hindi niya maikakailang may punto ito. Ilang araw ang lumipas. Maingat niyang inihanda ang breeding tank. Sinunod ang lahat ng natutunan niya. Temperatura, tubig, pagkain, at tamang kondisyon. Nang dumating ang araw ng pagpapares, halos hindi siya mapakali. Parang may hinihintay na resulta ng board exam. Maya't maya siyang sumisilip. Hanggang sa isang umaga, napatalon siya sa tuwa. May mga itlog na. Tay! Sigaw niya. Mukhang magiging lolo ka na. Napahagalpak sa tawa ang kanyang ama. Sa isda lang ha. Buong araw siyang masaya. Pakiramdam niya, nasa tamang landas na siya. Ngunit hindi lahat ng simula ay maganda ang kasunod. Makalipas ang ilang araw, napansin niyang kakaunti ang nabubuhay na fry. May ilan na namatay. May ilan na hindi lumaki. At may ilan pang hindi niya alam kung saan napunta. Parang bulan na lamang na naglaho. Nadismaya si Carlo. Lalo na nang mapagtanto niyang malulugi siya sa unang batch. Lahat ng pagod, lahat ng oras, at halos lahat ng natitira niyang pera, parang nauwi sa wala. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa harap ng aquarium. Hindi tulad ng dati.
Wala siyang ganang magsalita. Wala ring ganang ngumiti. Naisip niya, baka tama nga ang mga tao. Baka hindi talaga ito para sa kanya. Baka sayang lamang ang oras niya. Ngunit habang nakatingin siya sa mga natitirang fry, may naalala siyang sinabi ng isang breeder na nakilala niya online. Ang unang pagkatalo ay parte ng pag-aaral. Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa kanyang isip. At sa halip na sumuko, nagdesisyon siyang alamin kung saan siya nagkamali. Mas pinag-aralan niya ang proseso, mas naging maingat, mas naging matiyaga, at sa kanyang ikalawang pagsubok, mas naging maganda ang resulta. Unti-unting dumami ang mga fry, unti-unting lumaki, at unti-unti ring bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ngunit may isa pa siyang problema. Isang lalaking betta fish na tila ipinanganak para manggulo. Inaaway nito ang lahat. Kapag may nakitang ibang isda, agad sumusugod. Kapag may refleksyon sa salamin, nakikipag-away rin. Kahit sariling anino, hindi nito pinalalagpas. Dahil dito, pinangalanan ni Carlo ang isda, Mayor. Nagtaka ang kanyang ina. Bakit Mayor? Napangiti siya. Dahil lahat gusto niyang kontrolin. Mula noon, naging sikat ang mayor sa kanilang bahay, maging ang kanyang ama. Pinupuntahan minsan ang aquarium para lang tingnan kung may inaaway na naman ito. At kahit maraming problema, marami ring pagkakamali. Unti-unti, nagsisimulang makita ni Carlo ang bunga ng kanyang pagsisikap. Sa maliit na aquarium, may mga mumunting isdang nagsisimulang lumangoy at kasabay ng kanilang paglaki, unti-unti ring lumalaki ang pag-asa ni Carlo. Makalipas ang ilang buwan, lumaki na ang ilan sa mga alagang betta fish ni Carlo. Makukulay, malulusog, at handa ng ibenta. Ngunit may isang tanong, may bibili kaya? Hindi siya sigurado. Hindi naman siya sikat. Wala rin siyang malaking negosyo. Isa lamang siyang baguhang breeder. Gayunpaman, naglakas loob siyang kumuha ng mga larawan. Maingat niyang inayos ang ilaw. Pinaganda ang kuha. At pagkatapos, ipinost niya online kasama ang presyo. Pagkatapos ay naghintay. Lumipas ang 1 oras. Wala. 2 oras. Wala pa rin. 3 oras. Tahimik pa rin ang kanyang inbox. Napabuntong hininga siya at naisip, baka wala talagang interesado. Ngunit kinagabihan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ting! May mensahe. Mabilis niya itong binuksan. Available pa po ba? Napakurap siya. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Parang hindi siya makapaniwala. May nagtatanong. May interesadong bumili. Mabilis siyang nag-reply. At makalipas ang ilang palitan ng mensahe, nag-order ang customer. Ngunit kahit tapos na ang usapan, hindi pa rin makapaniwala si Carlo. Baka biro lamang. Baka mamaya biglang umatras. Baka prank lang. Kaya buong gabi, paulit-ulit niyang chine-check ang kanyang account. Kung pumasok na ba ang bayad. 1, 2, 5 beses, 10 beses, 15 beses, hanggang sa mapansin ng kanyang ama. Anak, o tay, kung kakacheck mo niyan, sabi nito habang natatawa. Baka mabura ang pera. Napatawa si Carlo. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang pumasok ang bayad. At halos mapasigaw siya sa tuwa. Totoo pala, may bumili talaga.
Kinabukasan, maingat niyang inihanda ang isda para sa shipping. Parang anak na ihahatid sa unang araw ng eskwela. Paulit-ulit niyang sinisiguradong ligtas ito at nang tuluyang maipadala. Napangiti siya. Ito ang unang benta niya. Hindi kalakihan, ngunit napakahalaga dahil iyon ang patunay na posible pala. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating ulit na inquiry at pagkatapos, isa pa at isa pa hanggang sa unti-unting dumami ang mga customer. May mga bumabalik, may mga nagre-rekomenda at meron din nagpapa-reserve. Sa bawat tunog ng notification, may bagong pag-asa at sa bawat benta, mas lalo niyang naiisip, baka ito na nga ang pagkakataong matagal niyang hinihintay, ang pagkakataong magpapatunay na minsan ang hilig na minamaliit ng iba ay maaaring maging susi sa tagumpay na hindi nila inaasahan. Lumipas ang mga buwan at ang dating iisang aquarium ni Carlo naging 2, pagkatapos ay 5, pagkatapos ay 10, hanggang sa halos kalahati ng kanilang bakuran na puno na ng iba't ibang aquarium at fish tanks. Sa bawat paggising niya, may bagong aalagaan, may bagong papakainin, may bagong customer na sasagutin, at may bagong order na ipapadala. Ang dating simpleng hobby, unti-unti nang nagiging tunay na negosyo. Hindi lamang betta fish ang kanyang pinarami. Nagdagdag din siya ng guppy, molly, swordtail, at iba pang ornamental fish. Mas maraming uri, mas maraming customer, at mas maraming pagkakataon. Unti-unti ring lumalaki ang kanyang kinikita. Hindi man agad-agad, ngunit sapat upang maramdaman ang pagbabago. Dumating ang araw na nakapag-abot siya ng mas malaking halaga sa kanyang mga magulang. Nagulat pa ang kanyang ama. "Anak," sabi nito habang nakatitig sa perang hawak, "saan mo nakuha ito?" Napangiti si Carlo. "Sa mga isda po." Napatahimik ang kanyang ama. At sa unang pagkakataon, wala siyang narinig na pag-aalala, kundi pagmamalaki. Samantala, ang mga dating tumatawa, unti-unti ring nagbago. May isang kapitbahay na minsang nagsabi, "Carlo, oh, pwede bang magpaturo?" Napangiti siya. Ito rin ang parehong taong minsang nagsabing, "Mabubuhay ka ba niyan?" Ngayon, ito naman ang nagtatanong kung paano magsimula. May isa pang lumapit, humihingi ng tips. May isa naman, nagtatanong kung saan bumibili ng breeder fish. Napailing na lamang si Carlo. Talagang kakaiba ang buhay. Minsan, ang mga taong hindi naniniwala sa iyo, sila pa ang unang magugulat kapag nagtagumpay ka. Habang lumalaki ang negosyo, mas lumalaki rin ang pangarap ni Carlo. Hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Para sa kinabukasan nilang lahat. Ang dating tinatawanan, ngayon ay hinahangaan. At ang dating hobby, isa ng tunay na negosyo. Mabilis na lumipas ang panahon at kasabay nito, mabilis ding lumaki ang negosyo ni Carlo. Ang dating maliit na koleksyon ng aquarium, ngayon ay daan-daang fish tanks na. Ang dating isang customer kada linggo, ngayon ay halos araw-araw nang may order. May mga bumibili mula sa iba't ibang probinsya. May mga reseller, may mga collectors, at may mga fish enthusiasts na kusang naghahanap sa kanya. Hindi makapaniwala si Carlo kapag naaalala niya kung paano nagsimula ang lahat.
sa isang simpleng aquarium, sa sulok ng kanyang kwarto, at sa isang hobby na halos lahat ay minamaliit. Isang umaga, may dala siyang sobre habang papauwi. Ngumiti siya habang hawak iyon. Pagdating sa bahay, tinawag niya ang kanyang mga magulang. Ma, tay, lumabas ang dalawa. May pagtataka sa mukha. Ano yun, anak? Dahan-dahang iniabot ni Carlo ang mga dokumento. Binuksan iyon ng kanyang ama at napakurap. Paulit-ulit na binasa. Anak, mahina nitong sabi. Totoo ba ito? Tumango si Carlo. Nakangiti. Sa atin na po ang lote. Biglang natahimik ang paligid. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang. Ang lupang katabi ng kanilang bahay na matagal na nilang pinapangarap mabili ay kanila na ngayon. Naluha ang kanyang ina habang mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Makalipas ang ilang buwan, sinimulan ni Carlo ang mas malaking proyekto sa lupang iyon. Unti-unting tumayo ang isang modernong fish breeding farm. May maayos na filtration system, mas malalaking tangke, mas maraming breeding facilities, at mas magandang lugar para sa kanyang negosyo. Ang dating maliit na aquarium sa kanyang kwarto, ngayon ay isa ng malaking pasilidad na nagsusupply ng mga dekalidad na betta fish, molly, at iba't ibang ornamental fish sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay nito, may isa pa siyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Hindi niya nakalimutan ang lahat ng sakripisyo ng mga ito. Ang mga panahong kapos sila, ang mga gabing nagtitipid sa pagkain, ang mga araw na pilit silang bumabangon kahit mahirap. Kaya isang araw, pinatayo niya ang isang sari-sari store para sa kanyang ama at ina. Hindi man kalakihan, ngunit maayos, malinis, at sapat upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan ng kanyang mga magulang. Nang makita iyon ng kanyang ama, napaupo ito sa isang silya, tahimik, parang hindi alam ang sasabihin. Anak, mahina nitong sabi. Hindi ko akalaing mararating natin ito. Napangiti si Carlo. Dahil minsan, hindi rin niya inakala na ang simpleng hilig niya sa mga isda ay magdadala sa kanila rito. Lumipas pa ang ilang panahon. Mas lalo pang lumago ang negosyo. Nagkaroon siya ng ilang tauhan. May mga kabataan sa kanilang lugar na nabigyan ng trabaho. May mga pamilya ring natulungan. At sa bawat tagumpay, mas lalo niyang naaalala ang nakaraan. Isang gabi, tahimik ang paligid. Marahang humihip ang hangin. At sa harap ng kanilang bahay, nakatayo si Carlo. Pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Masayang nag-aasikaso sa kanilang sari-sari store. May mga bumibili, may mga batang tumatawa, at may mga kapitbahay na masayang nakikipagkwentuhan. Napangiti siya. Dahan-dahan, tahimik, at sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig noon. Mabubuhay ka ba niyan? Mabubuhay ka ba sa pag-aalaga ng isda? Mabubuhay ka ba sa hobby mo? Noong mga panahong iyon, wala siyang maisagot. Dahil siya mismo, hindi rin sigurado. Ngunit ngayon, may sagot na siya. Malinaw, matatag, at puno ng pasasalamat. Oo, nabuhay siya dahil sa kanyang hilig. Ngunit higit pa roon, naiahon niya ang kanyang pamilya. Nakapagpatayo siya ng negosyo. Nakabili siya ng lupa.
nakapagtayo ng fish breeding farm, nakapagbigay siya ng trabaho sa iba, at higit sa lahat, nabigyan niya ng mas magandang buhay ang mga taong pinakamamahal niya. Napatingin siya sa breeding farm, pagkatapos sa sari-sari store, at sa wakas, sa maliit na bintana ng kanyang dating kwarto, kung saan minsang nakalagay ang unang aquarium. Napangiti siya dahil doon nagsimula ang lahat. Minsan, hindi pala kailangang hanapin sa malayo ang tagumpay. Hindi kailangang maghanap sa kung saan saang lugar. Hindi kailangang habulin ang lahat ng nakikita ng iba. Minsan, ang pagkakataon ay nasa harap mo na pala, tahimik na naghihintay sa isang bagay na mahal mong gawin. At kapag sinamahan mo yun ng sipag, tiyaga, dasal, pag-aaral, at paniniwala sa sarili, ang simpleng hilig ay maaaring maging susi sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, marahang humihip ang hangin, at sa harap ng fish breeding farm, tahimik na nakangiti si Carlo dahil alam niya, natagpuan na niya, hindi lamang ang kanyang tagumpay, kundi ang kanyang tunay na layunin sa buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Carlo, isang paalala na minsan ang pinakamalalaking tagumpay ay nagsisimula sa maliliit na bagay na mahal natin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At ngayon, hayaan mong dalhin ka ng katahimikan patungo sa isang mahimbing at payapang pagtulog. Magandang gabi.